looban po ng ating abayahawa. Pangalawang point po mga kapatid, no? Na ang righteousness is justice and mercy in practice, no? Ang katwiran at katarungan po ay ito po ay practice, no? Ito po ay nakikita po sa gawa mga kapatid, no? Kasi pag tiningnan po natin ang Micah chapter 6 verse 8, hindi lang po siya tungkol sa ritual mga kapatid, yung mga ginagawa nating mga paghahandog, no, mga kapatid. Pero kung hindi natin isinasabuhay din naman, no, ang idea po ng justice and fairness sa buhay natin, hindi po tayo namumuhay ng completely, no, na nasa loob po ng kingdom. Magbibigay po ako ng example, no. Isipin niyo ito, no. Paano po natin masasabi na tayo nasa kaharian po ni Yahweh kung tayo po ang ating pakikipatungo po sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating kapitbahay, hindi po nasasalamin yung justice and fairness na tinatawag, no. Kunwari ikaw po ay isang negosyante, no, sinasabi mong matuwid ka, righteous ka, nag-a-attend ka ng Sabat, pero nandaraya ka pa rin sa kiluhan pala ng negosyo mo. No, kung nagbebenta ka, binabawasan mo ng konti, no, sayang din to kasi maiipon ko pa yung binawas ko ng konti, makakadagdag pa sa kita, no. So, ang pamumuhay po ng matuwid ay hindi po lamang na sinasabi po natin sa ating mga bibig na tayo ay righteous, tayo po ay nag-a-attend ng Sabat, no? Pero sa ating pong pamumuhay, hindi po natin pinapractice ang divine justice and divine fairness. So yun lang po yung isang mga example na parang nagtitake advantage pa rin po tayo sa mga kapatid po natin. Kahit po sila ay nasa labas po nyo, may mga kapamilya at kaibigan po tayo na nasa labas ng kingdom. Hindi po pwede na nagpa-practice lang tayo ng fairness and justice sa mga kapatid po natin sa loob ng kingdom. No, kailangan po patas din po tayo kahit wala po 'yan sa kingdom, wag po nating i-take advantage yung mga ibang tao. Kasi tinitingnan po ng ating Abayahawa in your existence, sa buhay mo, regardless kung kanino ka nakikipagsalamuha, pina-practice mo ba ang justice and fairness? So yun po ang second point mga kapatid, na ang righteousness, hindi po pwede na sinasalita lang natin, hindi po pwedeng ibang kautusan ay sinusunod natin, pero hindi po natin lubos, no, na pina-practice lahat. At ang ikatlong punto po mga kapatid ay ang righteousness po requires a humble walk, no mga kapatid. Nakasulat po 'yan kahit sa Isaiah chapter 1 verses 11 to 17. Yun po ang emphasis niya, no, na kailangan ang actual phrase nga mga kapatid is walk humbly, 'di ba? Righteousness without ang sabi nga sa verse, righteousness without humility becomes self-righteousness mga kapatid, no? At yun po ang kinukondena ng ating mga propeta, no? Nagwa-warning po ang mga propeta natin na hindi tayo pwedeng mapagmataas. Na-emphasize na rin po ito ng ating punungkahan, yung salitang proud at pagiging mayabang na kesyo na sa loob na tayo ng kingdom, minamata po natin yung mga kapatid, yung mga kahit hindi pa po natin kapatid, no, sa labas. So, remember mga kapatid na dahil tayo ay nasa loob ng kingdom, tayo po dapat may kababaang loob at may pagpapakumbaba po. Kumbaga, nasa lugar po tayo dapat na madalas. Kasi nasa Isaiah din po yan mga kapatid. Nasa verses po yan sa loob ng Torah. No? Ang lumakad po na may alahaya, nakasama po natin, no, ang alahaya. Pag lumalakad po tayo sa kasama ng ating alahaya, hindi po ibig sabihin na tayo po ay nauunang lumakad sa kanya dahil sa kayabangan po natin, no? Hindi natin pwedeng pangunahan ng Abayahawa, hindi po tayo pwedeng lumakad sa harap ng Abayahawa. We should walk with Him, not in front of Him, dahil tayo po ay mapagmataas at mayabang. Hindi din po pwede na tayo po ay nahuhuli sa paglalakad kasama po ng ating Abayahawa, kasi ibig sabihin nun, may mga kapabayaan po tayo mga kapatid. So, the best and the ideal talaga mga kapatid, lumakad po kasabay ng ating Abayahawa sa tamang bilis at sa tamang direksyon. Ibig sabihin, susundin po na kung saan po ang daan na itinakda po niyang ating lalakaran. At ibig sabihin sa tamang bilis, wag po nating madaliin ang ating Abayahawa. Let the natural course of things run through, kasi nakaplanado na po yan ang ating Abayahawa. So again mga kapatid, wag po tayong lumakad sa harap ng Aba dahil mayabang tayo.
Huwag po tayong masyadong malayo din sa likod ng ating aba kasi ibig sabihin, makupad tayo, nagpapabaya tayo. So kailangan tayo po ay nasa tamang pacing ng ating abayahawa at sa tamang attitude. And fourth po mga kapatid na point is, ang yung standard po natin of na dapat sundin mga kapatid ay yung, 'di ba sabi natin seek abayahawa, no? Alamin natin kung sino siya at anong personalidad meron siya, 'di ba? Alamin natin kung anong kalooban niya, no? So ang pamantayan po ng ating paglalakad po sa ng tuwid sa ating abayahawa, ang kanya pong katangian, no? Ang kanyang kalooban, ang kanyang kautusan, hindi po ang kaginhawahan po natin. Kasi marami po sa atin, no? At kahit ako man po ay maaaring matempt, no? Kahit sino po sa atin maaaring matempt na when it becomes a discomfort to us, kung nagiging hindi na po ito maginhawa sa pakiramdam natin, yung pagsunod sa mga kautusan ng ating abayahawa, ay madali na lang po tayong bumitaw, no? Or i-justify po natin ang hindi po natin paggawa or pagganap dahil hindi na po ito nakakaginhawa sa atin. So, wag po nating isipin kung ano po ang comfortable sa atin na gawin, no? Or sundin. Ang atin pong pamantayan ay yung katangian po ng ating abayahawa, no? Kasi sa pagkakataon pong ito, mga kapatid, sa atin pong being called as citizen or chosen people po ng ating abayahawa, no? Kailangan po tayo ay ang abayahawa po ang ating pamantayan at hindi po ang, pag sinabi ko kasing comfort mga kapatid, ito po ay yung worldly comfort po mga kapatid, na madali po tayong matempt dahil mas masarap na lang mabuhay sa kamunduhan, no? So wag po nating hayaan na dumating po sa point na gina-justify na po natin dahil mahirap siyang sundin at mahirap po siyang gawin, ay hindi na po natin ito gagawin or lalabagin na po natin ang kautusan. Huwag po nating gawing pamantayan ang ginhawa ng mundo, gawin po nating pamantayan ang katangian at ang kalooban po ng ating abayahawa. So bilang pagtatapos po mga kapatid, no, tayo po ay dapat namumuhay na po ng o sumusubok ng namumuhay po na may kabanalan sa ngayon because the kingdom already exists, no? Hindi ang kingdom po ay hindi necessary a physical place, mga kapatid. Basta sa grupo ng taong 'yon o sa lugar na 'yon, mga kapatid, ang sinusunod po ay ang kalooban at ang kautusan po ng ating abayahawa, ang kinikilala po ng grupo na iyon ay ang na bilang hari, no, ay ang ating abayahawa. The kingdom exists as a reflection po ng kingdom na nasa langit, mga kapatid. So, ang ibig sabihin yan, kung ano man po ang, kumbaga tayo, kung hindi natin po susundin ang kalooban at kagustuhan po ng ating abayahawa, the kingdom exists, mga kapatid, no? Lumabas man ng isa or dalawa, kahit 5 lang po ang matitira, mga kapatid, the kingdom of Abayahawa exists as long as ang sinusunod ang kalooban po ng ating Abayahawa at ang kautusan. So, i-remind ko lang po tayong mga kapatid ha na yung mga feeling na kapag lumabas na sila ay okay lang na lumabas na ako basta Abayahawa pa rin ako, no? O sinusunod or kinikilala ko pa rin si Abayahawa. Pero very selective ka na lang dun sa mga sinusunod po ng mga kautusan ng ating Abayahawa kasi hindi na kayo naghahandog o iba na yung handog na ginagawa nyo. So hindi po yun kagustuhan ni Abayahawa. Inyo na pong kagustuhan yon, mga kapatid, ang sinusunod nyo. Okay? So I hope po mga kapatid ay i-wrap up ko na po para hindi naman tayo mag-overtime. Iniksian ko lang po ang aking message para hindi po nadadilute, no?